Ang unggoy may rabies ba? Yan ang tanong ni Sir Chris Sen, no? Nakagat daw siya nung 5 or 6 years old pa lang siya. Hindi ko alam kung kailan kayo 5 or 6 years old. Siguro matagal na panahon na. Pero opo, lahat po ng mga warm-blooded animals, kagaya ng mga unggoy, aso, pusa, ay pwede pong magkaroon ng rabies. Pati rin po yung mga baboy, bats, mga raccoons, no? Sa ibang bansa may mga rabies din silang nakakuha dyan. And iba pang mga animals, no? Pwedeng baka, kambing, kung sila ay napasukan ng virus. Okay? Again, hindi po yan normal. Kahit sa mga unggoy, pwede sila magka-rabies pero po hindi po sa kanila normal na may rabies. Yan pong rabies ay naililipat-lipat kasi virus po yan. Naililipat sa pamamagitan ng laway, ng kagat o pagdila, no? Kasi lumalabas yung mga virus particles through the salivary glands at naitatransmit nga sa pagkagat or pagdila. Or, halimbawa, nakalmot dahil dinidilaan nila yung kamay nila, di ba? O halimbawa, nakalmot kayo ng unggoy, ng pusa, ng aso, baka nangangat-ngat kasi nila yung daliri nila o kaya nadidilaan, kaya yun pwedeng maka-transmit ng rabies virus yung pagkalmot. Okay, so kung matagal na po yan, paliit naman yung possibility na nakapag-transmit sa inyo ng rabies yung unggoy na yon kung many years ago. Kasi ang window period or ang incubation period po ng rabies virus ay usually mga 1 to 3 months. Minsan umababa yan ng 1 year, a few years, pero bihira na po yung tumatagal yung dormant period na yon or incubation na yon ng mga, sinasabi nila may mga 5 years, 10 years, pero bihirang-bihira na yun at saka mahirap na i-prove. Okay, so kung gusto niyo maging kampante, pwede naman kayo magpa-injection kahit matagal ng panahon yon nangyari. Pwede kayo magpa-inject ng anti-rabies sa inyong animal bite center or sa inyong doktor o sa ospital.